sa community. So siya po ang mag-present sa inyo ng kanilang Para isang kuhaan. Sige po, magandang umaga po muli sa bawat isa. Ngayon po ay aking ipipresent ang mga kagamitan pong kultura bilang mga kasiguran. Dito po sa Sitio Dumaguito, Barangay Poso, Kasiguran. Sige po, sisimulan po natin. Ito po sa mga beads. Ito po kasi, ito po ang isa sa aming ginagamit bilang alahas naming mga katutubo. Ito po yung sa kwintas. Ito naman po yung sa dito na yung pulseras po. Tapos yung nakikita niyo po dito, ito po yung tawag natin ay pinanas. Pinanas naman po po. Sa mga lalaki din po, ginagamit lalo kung ikaw po ay hunter, pinangko-control po nila dito sa may pana. Yun po, isa rin po yung gamit. Pinangko-control po sa pulso. Isa po sa kagamitan nitong pinanas na to. At ito naman po yung pinakang hikaw naman namin. Nagkapamin ka doon. Kaya lang po sa ngayon ay yung pinakang lola na lang po namin ang nakakapagsuot po ng ganito kasi siya po yung may malaki po ang butas. Ang pinambubutas din po sila noong unang panahon ay yung pana po. Yun po yung ginagamit ng pambutas sa tenga. At ito naman po ay ang tawag po namin dito ay bitaw-bitaw. Ito naman po ang kara kapag pupunta po sa dagat, mangingisda. Isa rin po sa kultura namin mga katutubo, paano turuan sa edukasyon. Isa sa pamamaraan po ng katutubo sa edukasyon ay paano sa kanila ituro paano mamuhay ang mga katutubo sa pamamagitan po ng panghuli ng isla. Ito po yung ganito po siya sinusuot. Si Meg kaya yan. Maliit kasi yung isa malaki. Si Kuya Ryan. Tapos magsusuot po yan ng ganyan. Kumbaga pag kompleto, ano po siya, kompletong kasuutan. Kapag dalaga ka po nung unang panahon, ikaw na ang pinakamagandang dalaga ng tribo kasi kompleto ka sa kasuutan. At dyan rin po nabibigani yung mga binata. Pag po kompleto rin ang kasuutan, yung mga ang tawag po namin ay manikit sa dalaga. Ito naman po ay hindi lang siya simpleng mama, marami siyang kahulugan. Halimbawa po, sa tribo may nag-aaway, kumbaga nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Isa po ito sa ginagamit din na kasi hindi sa amin uso yung sorry, patawad, may nagawa akong ganito, hindi po. Kapag po halimbawa kami ni Ate Nancy, nagkaroon kami ng hindi magandang pagkakaunawaan, pero sa pamamagitan ng mama, halimbawa gusto kong humingi ng sorry sa kanya, hindi ko sasabihin na ate, pasensya ka na sorry. Kundi, makikimama po ako sa kanya, at pag binigyan po niya ako ng mama, pinamama niya ako, ibig sabihin, pinapatawad na niya ako. Pero po pag hindi, tinalikuran niya ako, ibig sabihin po, hindi pa siya handang magpatawad. At isa pa rin po doon ay, halimbawa, siyempre hindi lahat ng mga katutubo ay isa ang lugar, meron po sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan din ng mama, magkakaroon ka rin po ng mga kaibigan. Kasi siyempre gusto mong magmamahal, halimbawa, kulang ka ng butag. Tapos merong katribo kang nakita, halimbawa kung may nakita akong katribo, gusto ko nang magmamap, kaya lang wala akong butag. Lalapit ako sa kanya, siyempre magpapakilala ako. Hanggang magiging magkakilala kami dahil lang sa mama sa butag. May nagkatuluyan din sa ganyan. Ha? May nagkatuluyan din. Meron din po. Tapos, ito po yung apple, yung kulay puti. Ang ano po niya, ito po yung pangluto dun sa mama. Pangpapula naman po. Ito naman po yung gawad. Ito naman yung pangpapula niya. Yung tabako. Yung pangpainit naman. Pag malamig ang panahon, kaya po ang agta kapag pupunta sa bundok, mangingisda siya, mangingisid. Siyempre, lalo po kung sa dagat, pag ahon mo malamig, ito agad ang kukunin ng
ng akta yung amana niya kasi kailangan niya mainitan yung katawan niya lalo kung wala siyang pagdadangdangan na apoy. At ito naman po ay ito po yung busog, ito naman yung pana. Ay, pana po sa Tagalog, sa amin naman medyo mabilis lang pana. Ito naman po yung busog na tinatawag namin. Ito po ay noon po ang ginagamit siya sa panghuli ng baboy ramo, pang unggoy. Yun po yung Ngayon, hindi na po kayo nanguhuli. nanguhuli pa rin po, sir. Ngayon. Kaya lang yung mga matatanda po namin ang gumagamit ng ganito. At ito po yung antipara. At ito naman po dahil noon ay wala kaming dahil nga hindi marunong bumasa, sumulat ang mga akta noon. Ito po yung pinakang kalendary namin ginagamit. Ano nga ito lang sa alot. Ito yung unang araw, pangalawa. Kumbaga kung ilang ano na po siya, ibig sabihin, halimbawa, mayroon kang pinuntahang, kumbaga may bisitang darating na ang sasabihin niya ay 10 araw mula ngayon darating ako. Dahil nga, siyempre po hindi nag-aral, gagamitan ng ganito, malalaman na niya ang ilang araw na lang darating na yung hinihintay namin. Tapos ito na lang po ay yung, anong ba yun? Bangal. Yung bangal po, trumpo, ito po ang trumpo namin. Yung bangal sa agta.